Samantala mga kapuso, balikan po natin yung istorya ukol sa nabitak na bahagi ng SCTEX. Pansamantala maglalagay ng isang steel bridge sa nabitak na bahagi ng Subic-Tarlac Cavite Expressway o itong SCTEX para makadana muli ang mga sasakyan doon. May live report, si Lay Alves. Lay? Bilang pagkano ng panahon, agad na sinamantala ng ilan para mag-out of town ngayong long weekend. Pero dahil sa pagbigay ng bahagi ng Pasig-Potero Bridge sa SCTEX noong Martes, ang ilan wala raw magagawa kundi pagtiyagaan ng biyahe via Olongapo-Gapan Road. Sa rutang ito may mga road repair na dadaanan. Gayunman, ayon sa pamunuan ng SCTEX, tinatayang sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, madadaanan na raw ulit ang nasirang bahagi ng SCTEX. Ayon sa tagapagsalita ng SCTEX na si Engineer Joshua Bintang, sinimulan na nila ang assessment. Sa pagkasunduan daw ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at DPWH na pansamantalang maglagay muna ng Bailey Bridge o isang uri ng steel bridge sa nabitak na bahagi para makadaan ang mga sasakyan. Kasabay nito, Emil, pupumpunihin na ang bumigay na approach ng tulay. Wala pang binigay na eksaktong petsa ang BCDA kung kailan sisimulan ang rehabilitasyon, pero agad daw maglalagay ng Bailey Bridge. Kapag nailagay na ang Bailey Bridge, maaari raw pagbawalan mo ng dumaan yung mga Class 3 vehicle o yung malalaking truck. Habang di pa passable ang bahagi ng SCTEX sa Porac, Pampanga, ang ibang motorista sa Olongapo-Gapan Road muna dumadaan. Pero mula San Fernando hanggang sa Dinalupihan Tollgate, 4 na road construction ang dadaanan, 2 sa Davao at 2 rin sa Guagua. Sa mga bahaging ito, Emil, nag-build up ang mga sasakyan. Mula SCTEX, Dinalupihan Tollgate hanggang San Fernando and NLEX Tollgate, halos 1.5 oras ang binyahe namin. Umaasa ang mga negosyo sa Subic Bay Freeport kahit sira ang bahagi ng SCTEX at may mga construction pa sa National Highway sa Pampanga, marami pa rin mamamasyal sa Subic ngayong long weekend. Emil? Maraming salamat, Lay Alves.